Touchdown, Japan! I-share din namin yung mga binook naming transportation para magpadali ang travel nyo. Ngayon, explain namin sa inyo yung mga requirements, process. And yung mga kailangang bayaran bago tayo makalipad. Ito na nga yung pinakamaluwag at pasok pa sa budget na accommodation na nakita namin dito sa Tokyo. Good morning! Nandito na tayo sa NAIA Terminal 3. Let's go! Inatid kami ni Kuya Ron. So ayan, meron tayong dalawang check-in luggage and then dalawang hand carry. Pagpasensyaan nyo na yung boses ni Mami O. Ano yan? Kumanta, nag-concert sa Sex Bomb. Dito pala sa labas may baggage porter service ha. 50 pesos yan per luggage. Pero kami hindi na namin kailangan ng assistance kasi ihahatid lang naman nila kayo hanggang doon sa may check-in counter. Then, yun na. 'Di ba? So, kung kaya nyo naman yung luggage nyo, wala kayong senior na kasama, pwede na yun. Pwedeng kayo na lang. So, hindi pa tayo nakapag self-check-in, pero dumiretso na tayo dito sa check-in counter. Idadrop na natin tong mga luggage natin. Dito rin titimbangin kung pasok ba tayo. So sana umabot. Pero natimbang na namin to sa bahay gamit yung portable weighing scale. So dapat yung hand carry 7 kilos lang and then yung check-in ay 20 kilos. Kung wala kayong i-check-in, pwede na kayong mag-self-check-in or kaya online pwede nyong magawa yan. Pero kung meron kayong luggage na extra, kailangan nyo talagang dumaan dito sa check-in counter. Time check, 7:42. Dumating tayo dito na nasa 7:15. Mabilis lang yung pag-check-in ng luggage. Tapos na tayo. Ngayon, papasok na tayo dito sa immigration. Since Japan tayo, international departure dapat. Kapag local naman, domestic. Bawal ang cellphone dyan Bawal ang camera. Time check, it's 8:30. Nakalagpas na tayo sa immigration. Nakapag-bag scan na rin. Success. So, kakain na tayo ngayon. Tokyo po kayo? Sa ano naman? Osaka. Osaka. Dito na. Anak, dito ka. Ito yung takot na takot dun sa Ferris wheel. Ayan, follow po tayo. Salamat po. Ingat po kayo. Ingat po. Saan po kayo, Japan? Tokyo po. Salamat po. Dito sa ticket nyo, makikita nyo naman kung saan yung boarding gate. So, nasa boarding gate 103 tayo. And dapat nasa gate na tayo ng 11:50 pa lang kahit 12:30 yung flight natin. So, make sure i-check nyo muna yung ticket nyo. So, ayan, nandito na tayo sa aming boarding gate. Waiting na lang tayo mag-board. So, ngayon, explain naman namin sa inyo yung mga requirements, process. And yung mga kailangang bayaran bago tayo makalipad papuntang Tokyo, Japan. Unang-una, travel tax. Kailangan tayo magbayad yan. So, sana matanggal na yan soon. Nasa 5,000 din yung ginastos namin. 2 adult and 1 kid. So pag natanggal yan, pwede na rin natin yung pangkain o kaya dagdag sa accommodation. So laking tulong kapag na-abolish yung travel tax na yan. Totoo, no? Pabigat talaga yan sa mga passenger. So, ayan, pwede niyo yung bayaran online or pwede ning magbayad kayo dito mismo sa airport. Pero kung ako sa inyo, magbayad na lang kayo online para hindi na kayo pumila dito tulad kanina, sobrang haba ng pila. Yung link kung saan kayo pwedeng magbayad, ito yung official link, ilalagay na lang namin dito sa video na to at sa description box. Number 2 is e-travel. So, kailangan nyo ring fill outan yan. Take note lang na libre lang to. So, after nyo ma-fill outan yan, sobrang dali lang. Mag-generate yan ng QR code. Don't worry, lahat ng link ng kailangan yung fill outan, sagutan, ilalagay namin sa description box.
bago pala natin makalimutan, hindi natin nasabi, syempre ang pinaka-importanting requirement is passport. Dapat valid ha. And dapat meron din kayong ID, valid ID. So, kailangan dala-dala nyo yan for verification. And dahil sa Japan tayo papunta, visa required po. Kailangan nakapag-process na kayo ng visa. And ngayon, sobra talagang daming pumupunta ng Japan. Kaya ang tagal ng process ng visa. Actually, sobrang hirap. Sobrang hirap Mahirap. ngayon ng process. So, buti nung nag-process kami last year, ang bilis lang. So, ngayon, kailangan makapag-process kayo within 3 months bago kayo lumipad. Yes. So, pag-usapan naman natin yung immigration process, yung mga question and requirements. Kanina, smooth lang kami kasi tatlo kami, may anak kaming kasama. Kapag ganun, usually kapag family kayo, mabilis lang. Tinanong lang kami kung anong trabaho namin. Sabi namin, content creator, and then stamp agad, nakalagpas na kami. Pero usually kapag mag-isa ka, barkada kayo, maraming tatanungin or Or kapag employed kayo, nanghihingi ng COE, and kung business owner naman kayo, nanghihingi ng DTI or permit. For your peace of mind, meron dapat kayo at least soft copy ng mga requirements na yun, DTI or COE. And i-make sure nyo rin na may nabook na kayo na accommodation kasi minsan hinihingi yung details ng immigration and kailangan din yung details sa fill out on yung next requirement. So yung requirements na sinasabi ko is yung Visit Japan web. Ito yung link and ganito yung itsura niya. Ayan. Kung nakapunta na kayo ng Japan before, na-save na yung details nyo doon. Pero kung hindi pa, kailangan yung fill outan yun. Sobrang dali lang naman. Lalagay nyo lang yung details nyo, visa issue number, tsaka yung accommodation. Yung sinasabi ko kaya very important na may nabook kayong accommodation kasi ilalagay nyo yun doon sa requirement. yung mga sinasabi ni Daddy, hindi ko alam yun kasi siya nag-process Ayun. nun. So ako nag-process nun. So para lang clear sa inyo, pinapap ko yung mga details dito. Ayan. And speaking of accommodation, mamaya itutour namin kayo dun sa apartel na binook namin sa Ayun. Kuluk. Sobrang sulit nun. Actually, lahat ng accommodation namin, yung internet namin, yung mga sasakyan namin, yung activities namin, Tokyo Disneyland, lahat yan binook namin sa Kuluk. And don't forget to use our promo code Team Ogad Kuluk. And lahat ng links, ilalagay ko yan sa description box para isang click lang kayo. Alam nyo na yung pwede nyong i-purchase. Yes, and mas mapapadali yung buhay nyo. Yes, and malaki din yung masisave nyo kapag ginamit nyo yung promo code sa accommodation na ibubuk nyo kahit saan mang bansa. Kahit saang bansa, local man or international, magagamit nyo yung aming promo code. Again, Team Ogad Kuluk. I-summarize lang natin yung mga requirements. Again, valid passport, visa, nakapagbayad na rin kayo ng travel tax, E-travel, ganito yung itsura niyan, and Visit Japan web arrival card, ganito. So again, magkaiba po yan, dalawa po yung kailangan yung fill outan and pareho silang mag-generate ng QR code. For supporting documents, just in case, for employed COE and for business owners DTI. So ayun lang naman. Kapag international travel mag-alat kayo ng 4 to 5 hours. Nandito na kayo sa airport kasi minsan ang haba ng pila. Mahahasil pa kayo, baka magsitakbo pa kayo kapag nagla-last call na yung boarding gate nyo. So sayang naman ang pera kapag lumipad na eroplano, wala pa kayo. Actually, napansin namin dahil kahit may bagong system na or may bagong machine na dun sa entrance, parang hindi siya nakabawas ng pila. Totoo. Well, we're not sure pero yun lang yung napansin namin. Ganun pa rin yung haba ng pila, ganun pa rin yung waiting. So, para lang sure for your peace of mind, at least 4 to 5 hours. Actually, dun sa ticket nyo naman, naka-indicate na talaga yan na dapat nandito na kayo ng 4 to 5 hours. So, wag na kayo magpaka-late. So, ayan, 11:30 a.m. ang boarding natin. Tinatawag na tayo. 12:30 naman, lilipad ang ating eroplano. So, paglapag namin ng Narita Airport, ituturo naman namin sa inyo kung paano yung process. So, ang ginagawa namin, nagpapahuli talaga kami. As in, kami yung pinakahuli kasi mahaba pa naman yung pila doon sa loob. So, yun na yung mga mga better late than never.
Touchdown, Japan! Sa paglabas nyo ng eroplano, susundan nyo lang yung mga arrow. Nakalagay naman arrivals. Kung saan papunta yung mga tao, doon din kayo pupunta. So magsama-sama na lang din kayo. And malamig pala ngayon dito sa Tokyo, Japan or dito sa Narita Airport. Nasa 6 degrees. So may mga baon na kaming puffer. Mamaya susuotin natin yun. So kanina in-announce sa aeroplano, A1 daw namin makiklaim yung baggage namin. So ngayon nagbago. So nakalagay dito is A3 na. So dyan makikita nyo naman yun. So habang iniintay natin yung baggage natin, explain ko lang sa inyo kanina yung nangyari doon sa passport scanning at saka doon sa immigration. So sinabi ko sa inyo, very important talaga yung Visit Japan web. So maganda na fill outan nyo na yun bago yung flight nyo. So sobrang dali lang i-fill out noon. Ito na yung website or ito na yung link and magge-generate siya ng QR code. Doon naman sa passport scanning, i-scan lang yung passport nyo and then okay na, ganun lang. Tapos picture lang. And then mas okay kung family kayo, dire-diretso na. Tulad kami, pinagsabay-sabay kami tatlo, so wala nang naging problema. So makukumpara mo talaga kasi doon sa immigration, parang nasa 20 plus yung immigration officer nila. Tapos sobrang bilis ng pila. And then kung i-compare mo sa atin, parang paisa-isa lang or dalawa lang yung immigration officer, kaya humahaba yung pila. And then doon i-assist ka talaga kapag nabablanko ka, i-guide ka nila. And doon pala sa Visit Japan web, na kailangan yung fill outan bago kayo lumapag ng Japan, kailangan doon ng accommodation details or yung address. So again, pwede na kayo mag-book ng accommodation sa Klook. Gamitin nyo lang ang aming promo code TEAMOGADKLOOK para maka-discount kayo. Again, Klook, use our promo code TEAMOGADKLOOK. So sakto nandito na yung maleta natin, kunin na natin. Next naman is custom. So wala naman tayo i-declare, so dire-diretso lang yun. So, let's go! So, ayan, ganun lang kabilis. Parang 5 minutes lang. Tapos na kami dun sa customs. Sobrang bilis lang ng process. In-scan lang yung pinaka-QR code natin na fill out natin dun sa Visit Japan web. So, lahat naman ng links yan nasa description box na. Then, lahat ng mga ititik doon, lagyan nyo lang ng no. Doon tayo lumabas kanina after customs. And paglabas mo, ganito na yung itsura. Ito na yung going to Terminal 3. May currency exchange na din dito. May kainan dito. Bilihan ng bus tickets. Going to Terminal 2. So, ayan na. Ngayon, yung ginagawa ni Daddy ina-activate niya yung binok namin sa Klook na eSIM. Ayun yung pinaka magiging internet namin dito sa Japan. Yung link nun, ilalagay ko sa description box ha. Para isang click lang kayo, mapupuntahan nyo na kung saan yung, or ano yung mismong binok namin para madalian yung buhay nyo. And don't forget to use our promo code TEAMOGADKLOOK para maka-discount kayo. So, pupunta na tayo sa ating hotel at itutur na namin kayo. So ito na yung sasakyan natin papuntang Tokyo, papunta doon sa accommodation natin. By the way, nabook natin yung ticket sa Klook. Yung link ilalagay ko na lang sa description box. And ito na rin yung eksaktong binok namin. So very convenient kasi hindi na natin kailangan pumila ng napakahaba. So ipapakita lang natin yung voucher natin and diretso na tayo. Scan. Okay. You are 2 adult, 1 kid. Yes. 2 adults, 1 kid. Departure time is 7:44. 7:44. Okay. Okay. Thank you so much. Arigatou gozaimasu. So ito na yung ticket. Easy peasy, lemon squeezy. Let's go. Ayan na. Kunin mo lang din ulit. So ipapasok lang natin yung ticket dito and then platform 1 daw tayo. So depende sa inyo kung anong nakalagay sa ticket nyo. So better, nandun na rin kayo sa information, itanong nyo na rin kung saan yung way. Siyempre, bumili ulit kami ng stamp book online. So yung link din yan ilalagay namin sa description box. So, Dahil bawat station may mga ganito. bawat station may mga ganito. Nawiwili dito si Little Miss O. Ito, try mo muna sa likod. Baka paano. Sa ticket nyo pala may nakalagay kung anong car number. So dito indicated car number 2,
And may oras din, ayan, 1944 military time, so 7:44 PM yan. So punta lang kayo doon sa car number 2. Medyo mahirap hanapin to. So kung nahihirapan kayo, magtanong lang kayo doon sa mga naka-blue. May mag-a-assist naman sa inyo. Pakita nyo lang yung ticket nyo. Alam na nila kung saan kayo ituturo. So nakasakay na tayo. Hanapin nyo lang din yung seat number nyo. And reserve seat dito. So make sure na uupo kayo doon sa seat number na nakalagay sa ticket nyo. So sa akin, nakalagay, ayan, 12A. 12A. After natin dun sa Skyliner, nag-train na kami nila Mami O. So ito sila, hindi na namin kinaya yung lamig, sobrang lamig, nag-puffer jacket na kami. Ayan. So guys, nakasurvive tayo sa pagkukommute from Narita Airport papunta dito sa aming accommodation. And sobrang sulit kasi natuwa talaga kami dito sa nabook namin sa Klook. Tara, itutur ko kayo. Nasa 5th floor kami, but don't you worry dahil may sarili kaming elevator. Bakit sarili? Kasi itong buong 5th floor sa atin lang. So, bago pumasok, ipakita ko lang sa inyo, provided ang sleepers. So, meron ditong mga sleepers and dyan na rin namin ilalagay yung mga sapatos namin. So, ngayon, pumasok na tayo dito sa Metrogate, Morishita. Let's go! So, pagpasok, ganito kaluwag yung area natin. Grabe, isipin nyo, nasa Tokyo tayo, pero ganito kaluwag yung accommodation natin. Usually, yung mga hotel, dun lang na part na yun, maliit lang, pero ito, ang ganda. Siyempre, napakahalaga sa atin, may wifi. Balik lang muna tayo dito. May isang bed dito. Then may sofa. Mayroong aircon. May heater na rin. And dito yung balcony. Labas tayo. Ang lamig. 'Di ba? May balcony pa to. Saan kayo makakakita ng ganon? Ang lamig. Ayan siya. And kita nyo naman, ayan lang ang Family Mart. Katabi lang din natin yung 7-Eleven. Walking distance yung Morishita Station. Grabe, ang lamig. So, buti na lang may heater. So, may TV dito. And ito naman yung wardrobe. Provided na rin yung hanger. Then, hindi tinipid yung mga unan at comforter. Then, ito pa yung another bed kung saan magsistay si Little Miss O, yung anak ko. Kasi dun sa unang bed, dun kami ni Daddy O. Tapos, tignan nyo naman kung gaano kaluwag yung kitchen area natin. Meron tayong 4-seater na dining table. May ref. May microwave. May initan ng tubig. Napakalinis. May lutuan pa dito. Silipin din natin. Ayan, ang daming mga baso. Kutsara. Meron din ditong... Uy, may oven din sila. Ayan, mga pangluto. Sa ref, di ba, usually ang lilit, lalo na sa mga hotel. Dito may freezer ka na. At dito naman, malalaman mo talagang malaking area. Kasi may second aircon, may second heater pa sila dito. And usually, di ba, yung mga basurahan, maliliit lang. Pero dito, makakapag-segregate kami. May space dito na pwede nyong lagayan ng luggage nyo. May saksakan na rin. Nakakatuwa kasi pwede din tayo maglinis dito, di ba? May vacuum na at may mop na rin. Alam nyo naman kapag nasa Japan, magkahiwalay talaga yung bathroom and toilet. So dito yung liguan, nandito na rin yung washing machine at dito naman yung toilet. Nakakatuwa kasi may bathtub, hot and cold shower na yan. Pwede na rin tayong maglaba dito dahil may washing machine. May blower na, may mirror, may panghugas ng kamay, and provided na rin yung supplies ng mga tissue. At syempre, habol natin is itong toilet bowl nila na may hugasan pa ng kamay. May panghugas pa ng puwet. Kung mapapansin nyo, ang linis no, kasi bago tong Metrogate. Nakakatuwa sa Klook, no, makakahanap ka talaga ng sulit na accommodation, lalo na kapag ginamit mo pa ang aming promo code, Team Ogad Klook for discount.
And again ha, lahat ng mga links na binook namin para mas madalian kayo, hindi na kayo mahirapan, ilalagay ko yan sa description box para isang click nyo lang, mapupunta na kayo dun sa mismong binook namin. 8 days, 7 nights tayo magsistay dito sa Metrogate Morishita at ito yung total nating binayaran. Nung kino-compare namin to, nung nagsisearch kami ng mga hotel dito sa Tokyo, sobrang sulit na to, bagong-bago pa, maluwag na rin, makakakilos ka ng maayos, lalo na kung may bata kang kasama or senior. Pasensya na sa boses ko, kagagaling ko lang talaga sa sakit and nag-live selling pa ako. Pero kasi gusto ko na talagang i-flex to sa inyo at gusto ko na rin i-share sa inyo yung mga sulit finds dito sa Japan. Kaya naman mag-subscribe kayo sa amin, please! Again, lahat ng binook namin dito, yung mga activities namin, accommodation, transportation, lahat yan from Klook. Kaya, abangan nyo ang mga susunod nating Japan vlogs. Magto-Tokyo Disneyland din tayo. Magsha-shopping. Pupunta natin yung Mount Fuji. Yes, at magpo-food trip din tayo. Kaya, stay tuned!